Panoorin natin ito. Kakaibang paraan ng panghuhuli ng isda. Sa maniwala kayo't sa hindi, kahit pala sa mga tigang na lupa. Gaya nito, bitak-bitak na tinamaan ng El Nino. Pero meron palang mga nabubuhay na isda. Tignan niyo si Kuya, matyagang binungkal yung bitak na lupa. At meron siyang nakita na basa. So ito na siguro yung kinaroroonan ng mga isda. Ayan, tinusok niya, malambot lang. Baka dyan nga sila nagtatago yung mga isda. Ayun, kumuha siya ng mga itlog. Sariwang itlog yung kanyang gagamitin. Nagbitak na siya ng isa. Ayun, no. Tapos, pinasok doon sa butas. Tingnan nyo. Parang humihinga yung itlog, oh. Parang hinihigop. Parang hinihigop nung nasa loob. Ayan, nagbitak pa ulit ng pangalawa. O ganun ulit, oh. Ito naman, ibang butas. Para saan kaya yung itlog? Ano kayang meron? Bakit ganyan na nilalagyan ng itlog? Siguro pagkain ng mga isda yan itlog. O di kaya madulas kasi yan eh. Baka pampadulas para makalabas sila. Ayun oh. Sinisip-sip oh. Gumagalaw na yung lupa. Gumagalaw-galaw na. Mayroong nga isda sa loob. Oh, hindi pa sila makabuelo. Ayun, meron ng isa na lumabas. Anong klaseng isda ito? Ito yung isda na merong bigote. Ang tawag ito sa amin parang ito yata yung paltat. Paltat yata ito sa amin yung merong bigote. Ang dami oh. Pero nakakapagtaka kasi tigang na tigang yung lupa. Pero nabubuhay sila.